Wala kayong jurisdiction kung ayaw ibigay. Di ba? Kaya itong si BBM talagang, di ako naniniwalang mabait tong tao. Adik kasi, kaya ganyan ang mga desisyon niya. Kaya alam nyo, kasi, ito, mga Pilipino, tayo po, wag na po tayong pumayag na, ito, martial law. Kunin na lang tayo. Walang warrant na verified ng domestic court. Gagawa-gawa na lang sila ng, kung gusto lang nila na ibigay sa ibang jurisdiction, pwede. Yun na nga, kaya sinasabi nating political. Yung galaw na yan. Lahat naman ng ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Itong sa, what do you call this, EJK, political din ito. Wala nga ho tayo mahabang pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update page. Mismong si Atty. Rowena Guanzon nagsalita na ho na literal na political. Ito nga hong ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Bakit ho natin nasabing political? Unang-una ho sa lahat, yung ginawa ho nila kay FPRRD mga kapsita. Itinapon ho nila itong si FPRRD dyan sa Dahigay CC kahit na meron ho tayong sariling jurisdiction. Hindi lang ho yan. Yung masakit pa ho dito, 2019 pa lamang ho mga kapdit, kumalas na ho si Tatay Digong dyan sa ICC. Yan ho yung kinapuputok at makikita naman ho natin mga kapdit na hindi ho tanggap ng milyon-milyong Pilipino ang ginawa ho nila. Kasi nga mga kapdit, matanda na ho yan, 80 years old, marami na ho nararamdaman. Mali-mali na nga ho, sinabi na ho yan ni Atty. Kaufman. Marami na ho nagsasabi na mali-mali na ho siya, nag-uulyanin na ho. Diretsahan na ho tayo. Kaya ho yung ginawa sa kanya, oras na matigok ho yan sa ICC, automatic panalo si Sara Duterte sa presidential election. Kahit na hindi ho siya matigok dyan, makauwi ho si Tatay Digong ng buhay dito sa Pilipinas, automatic panalo pa rin ho siya. Kaya kumbaga mga kapdit, yung ginawa ni Bobong Marcos Jr., nilagay niya ho sa, alam niyo kung saan? Nilagay niya ho sa maling-maling posisyon yung kanyang sarili. Nasa pinakadulo na ho siya, danggit ho siya kung saan man siya naroroon mga ka-update na kahit na anong gawin niya, galawin niya, maling-mali, wala na. Automatic, mananalo yung Sara Duterte. Isa pa itong impeachment na hinihahain ho kay Sara Duterte mga ka-update. Kitang-kita naman ho natin. Saan ho siya iniipit? Sa 125 confidential funds. Etong si Bobong Marcos Jr., mahina yung inihain na impeachment sa kanya. Hindi tinanggap yung kina-attor ni Harold Arspicio, kina Kong Mike Defensor, kina Manong Chavit kasi nga yun yung tunay na may malaking ebidensya laban sa korupsyon, kawalang hiyaan ng administrasyon. Pero tignan nyo, yung inihain kay Bobong Marcos Jr. sobrang hina, insufficient, di ba? Tapos ngayon yung kay Sara Duterte, pinaghahandaan pati dyan saan? Sa Senado. Sino ba yung mga nandyan sa Senado? Sila Juan Bol University, sila Pinky Lacson, sila Risa Hontiveros, lahat ho ng mga galit sa Duterte andyan sa majority. Kaya nagtutulong-tulong ho sila para patahimikin, mapuksa ho, hindi makatakbo sa posisyon yan mga Duterte. Kasi mga kaptit, oras na lumukulok na si Sara Duterte, lahat ho ng bumastos, lahat ho na nagnakaw, lahat ho ng walang hiya dyan sa gobyerno ni Marcos Jr., lahat din ng gumagamit. Sigurado, matatalsik o alam nyo na, makukulong, mapapatalsik sila sa kanilang posisyon. Kaya ito lang ako yung pinakahihintay natin. Tanong ko lang sa inyo mga kabdit, ilihis po natin ng konting-konti. Kung ito bang si Atty. Rowena Guanzon, sakaling tumakbo bilang senador, iboboto niyo ba ito? Tanong lang yan mga kabdit. Kasi si Atty. Guanzon mga kabdit, hindi man siya DDS, pero aminado siya, yung naging panahon ni FPRRD, the best daw po yan. Sipin nyo kakamping ko yan pero mahal na mga DDS. Bakit ito? Kasi nga mga kapdit, hindi plastic. Galit din sa magnanakaw. Di ba? Kaya kung oras na tumakbo ito bilang senador mga kapdit, panigurado mananalo yan. Kaya mga kapdit, kung bago lang ako sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ako, malaking tulong na yan. Kaya rekta na ho tayo dito sa mga banat at ni Atty. Rowena Guanzon. Kaya mga kapdit, wala na ho tayong paligoy pa. Former President Duterte. Kaya ako naman, nagtatanong ako, bakit kasama dyan sina Attorney Vit Aguirre? Hindi pa naman siya, nung mayor si
Hindi naman siya ang Secretary of Justice doon, di ba? Mayor pa lang doon si Duterte. So, ang sabi niya sa akin kanina, dahil daw nag-abogado siya kay Duterte nung mayor, si former president. Alam niyo po kami mga abogado, namimili din kami ng kliyente, pero may sinumpaan kaming oath na gagawin namin ang makakaya namin para makakamit naman ng hustisya ang aming kliyente at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Kaya pag dinadamay po ang abogado sa mga kaso, parang hindi naman yata tama yan, maliban na lang kung yun na nga, they're trying to say nga na conspiracy daw. Conspiracy. So, pag idadamay nila yung pati abogado doon, pati yung ibang tao, hindi ko naman kilala yun eh. Opo. Ang sinasabi ko po kasi, sabi nila ng administrasyon na justice system is working. May local naman tayo na batas. Bakit hindi na lang dito yan ilitis sila? Bakit hindi dito sila ilitis? Bakit kailangan doon pa sa ICC? Pero alam nyo, hindi naman yung kasagot. Ayan, totoo naman ho yan mga kapatid na bakit hindi na lang ho dito nilitis yung matanda. Bakit kailangan pahundalin sa dahig ICC? Kasi mga kapatid, isisiwalat ho natin yung mga hindi pa ho nakakalam kung bakit nga ba gumawa pa ng ganyang kababalagan yung administrasyon ni Bobong Marcos Jr. Unang-una ho sa lahat mga update. Kung hindi nyo ho alam, itong si Lisa Cocaco, yung asawa ni Bobong Marcos, si First Lady, na issue ho yan, na naipit ho yan sa Amerika. Ano ho ba yung naipit? Kung saan sa naipit mga update? Yan ho yung nasawi si Paulo Tantoco, yung gumagamit ng white powder, nasa hotel ho sila, tapos sumakabilang buhay, hindi ho nila itinakbo sa ospital. Gusto ho nilang pagtakpan. Ang kaso, nalaman ho ng Amerika. Pati nga si Donald Trump mga ka-update, nalaman ho yan. Na asawa pala ng Pilipino. Asawa pala ng presidente ng Pilipinas. Yung kasamahan ho nila sa hotel na alam nyo na, sumakabilang buhay. Ayan, sinabi din ho ni Mr. Tubig yan. Kung hindi naman ho natin kilala si Mr. Tubig, yan ho yung hinihimod ni Bobong Marcos Jr. sa alam niyo na, yung tubig daw, hindi niya ho daw kaya. Yan, sinabi ho niya, kasi nasa circle of friends ni Mr. Tubig, si Marcos Jr., yan sila Paulo Tantoco, yan ho, dyan. Itong pagdala nila sa dahig ICC kay FPRD, yan yun, para pagtakpan yung malaking issue ng First Lady. Kaya agad ho nila nilipad. Tignan nyo, milyon-milyon Pilipino yung galit na galit. Pati OFW, galit na galit sa administrasyon na ito. Bakit? Sa sobrang kawalang hiyaan po nilang ginagawa sa mga Pilipino sa ating Pangulong President. Diba? Dyan kasi, doon final ng complainant eh. Sinama sila doon eh. Pero ang tanong dyan, isusurrender ba ni BBM administration ito mga ito, kagaya ng ginawa niya doon sa kay former president na hinuli ni Torre na walang kung ano-anong legal basis. Wala man lang confirmation of a domestic court, yung kanyang papel na, at wala rin siyang papel na pinakita doon kay former president. Kaya tinatanong nga ni Digong doon eh, on what basis? On whose authority? Kaya ako talaga, I really oppose that kasi hindi naman tama yun. Kaya sinasabi nila, pro Duterte ako. Ay, hindi po. Alam niyo naman na hindi ko binoto si Digong kahit na magkasama kami mag-mayor noon. Iba naman ang aking mga paniwala sa kanila. Pero Ayan naman, narinig naman ho natin mga kapatid na hindi niya naman talaga binoto si FPRRD. Nung kapanahonan niya, aminado ho yan. Sinabi ko naman ho sa inyo, hindi ho siya plastic. Pero mahal na mahal sana mga DDS. Bakit to mga kapatid? Kasi nga, galit ho yan sa magnanakaw sa administrasyon ni Bobong Marcos Jr. Pakinggan ho natin mga kapatid. abogado po ako. Kailangan po rule of law. At saka naman sabihin ni Torre na hihilahin ko yan. Doon na talaga ako nagalit na ako doon. Bakit na wala namang modo ito? Wala na. Just throw away all the rules of the of conduct of public officers.
nung ginawa yun ni Torre. Kaya doon po nagsimula yung ano ko nung naging vocal na ako sa pag-treatment nila doon sa kay Digong. Ang ano naman sa mga complainant, kung doon nila pinail yan, siyempre ang ICC, mag-i-insist siya ng jurisdiction niya. Kahit na hindi na tayo member doon. Kasi nga, nangyari daw yun nung member pa ng Pilipinas. O, granting. Pero hindi kailangan silang i-surrender ng administrasyon BBM kung talagang ayaw niya. Dito nyo nalitisin yan. Dito nyo na sila litisin. Yun po ang opinion ko dyan. Opo. Pero itinuturing ho ba ninyo ito, attorney, bilang isang legal issue o isang political issue? Dinadivert parang ganun po yung dating sa inyo. Lahat naman ang ginagawa nitong BBM gang na ito political. Impeachment niya yan, political. Itong sa what do you call this? EJK. Political din ito. It may not have started as political on the part of BBM gang, pero yung paghuli sa kanya, pag-capture, they just really bodily, whisked him to The Hague. That's political. Kasi may choice doon si BBM na hindi niya ibigay. Tingnan nyo ang Israel. Tingnan nyo yung si Putin. Kasi they are strong countries. They are powerful countries. Ba't kami susurrender ng citizen namin sa inyo? Wala kayong jurisdiction kung ayaw ibigay. Di ba? Kaya itong si BBM talagang hindi ako naniniwalang mabait tong tao. Adik kasi, kaya ganyan ang mga desisyon niya. Opo. Iba-iba. Lalo na yung foreign policy, diplomacy natin ngayon. Ano ba ito? Flip-flopping. Ito naman si BBM, parang hindi mo na maintindihan kung tawag ba doon? Ganun ba? Ganun. Kala ko ba kalaban mo ang China doon sa ASEAN? Halos kulang na ng murahin niya. Tapos ngayon, kamayan din pala niya yung head of state. Alam mo ito talaga si Bonggit. Alam niyo ako, wala naman akong problema from the start Nung nanalo siya, sabi ko, good luck. Sana naman maging successful ka. Wala talagang magawang tama itong taong ito. Dahil napaligiran siya ng mga pinapapit lang siya. At do not underestimate him, ha? Kung may gusto siyang gawin niya rin. Kagaya ng 100 billion na insertion na yan. May kickback siya ng 25 billion. Kaya po ang sinasabi ko, dito nyo nalitisin yan. Pwede naman magsabi si Bongbong na, hindi na. Nakuha nyo na si former President Duterte. Tama na, dito na namin nililitis to. Pwede naman Kaya lang, gusto niya talaga, ubusin niya lahat ng support ni mga Duterte, ubusin niya sa politika at lahat ng mga supporters, ubusin niya para unopposed sila sa 2028. Lalo naman nagagalit ang mga tao. Opo. Kahit siguro kalabaw ang kalaban niya ni Martin Romualdez sa 2028, mananalo pa yung kalabaw ko Sabihin mo lang sinong kalabaw mo, attorney. Para ngayon pa lang, alam na ng mga kababayan sino susuportahan nila. Saka natin pag-usapan yung yung 2028 pag malapit-lapit na. Pero attorney, so ngayon, dahil pinangalanan sila, possible na maglalabas ng arrest warrant. Pero kaya nga, sabi mo, kahit may batas na tayo, nakalatag na dyan, na hindi basta-basta mong kukunin, isusurrender, isusuko ang isang Pilipino sa ICC. Pwede pa rin gawin ng administrasyon
by hook o by crook na talagang ipadala itong 8 individual o personalidad na ito na nabanggit ng ICC? Opo. Kasi yun, kahit dun sa kay former President Duterte, wala namang warrant dun eh. Interpol notice lang yun eh. Pero labag sa batas yun. Ayan, totoo yan mga ka-update na wala naman hong warrant si FPRRD. Kaya nga nung hinuli nila, wala silang maipagitang warrant. Naglabas na lang ho sila. Nung naandun na ho sa ICC, kumbaga, pangalawa na lang hong choice. Kasi no choice ho sila eh. Pagtatakpan ho nila yung issue ni Lisa Coca. Diba? Attorney, di ba? Inawa lang nila dahilan yun eh. Kaya, kung ako dyan, total, si Aguirre, abogado naman, pumunta siya ng Supreme Court. Noon sa kay former president, nagtago sila lahat. Si Tory lang yung, nila, hinarap nila sa tao. Parang, ginawa na lang gago yung kababayan ko ah. Unos authority, sabi ni Digong, sabi ni my authority. Ngayon lang ako nakakita ng chief PNP na may na may authority. Ano ba yun? Secretary of Justice ba yun? Pwedeng pumirma na. Ano ba yun, Judge? Alam nyo, kasi ito, mga Pilipino, tayo po, wag na po tayong pumayag na, ito, martial law. Kukunin na lang tayo. Walang warrant na verified ng domestic court. Gagawa-gawa na lang sila ng gusto lang nila na ibigay sa ibang jurisdiction, pwede. Yun na nga, kaya sinasabi nating political yung galaw na yan ni BBM Gang. Opo. So, ang nabanggit po ninyo, ang pwedeng gawin ng depensa, itong 8 individual na nabanggit ay pwede silang pumunta sa Supreme Court kahit na wala pang attorney. Kopya ba? A formal copy? There is a serious danger to the deprivation of their liberty. Kaya lang ayoko mag-abogado dyan kay Bitagiri kasi matalino naman yan eh. Opo. Okay. Pero, di pumunta sila ng Supreme Court para matestingan na ito. Magka-landmark case na ito. Opo. Grabe. Attorneys. Grabe na. Ano bang ginawa ng BBM Gang na ito sa bayan natin? Kaganda-ganda ng wala na, pati ekonomiya, bagsak, hindi lang bagsak, wasak na. Corruption index, abay salutatorian na tayo dyan sa corruption. Malapit na po tayong maging valedictorian itong si BBM. Tapos sasabihin niya, hindi naman po tayo number 1 sa corruption, sa pinaka-corrupt. Third lang tayo. Okay na po yung third. Isipin niya yan mga kabit, nakuha pa sabihin na third lang tayo. Proud na proud pa sa, isipin mo doon pa lang sa sinabing corrupt yung bansa. Nakakahiya na, nakakadiri na, tapos proud ka pa, third lang. Third lang. Proud na proud ka pa. Di ba? Alam na alam mong walang hiya itong mga adject dyan sa gobyerno. Di ba? BBM, magnanakaw ka talaga eh. Opo. Attorney, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan. Attorney, maayong aga, maayong buntag. Nabanggit nyo rin kanina na yung pabago-bagong isip ng ating Pangulo. Kasi in fact, noong April 15, nung siya ay nakapanayam ng grupo or ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, April 15 yata ito, 2024, ginit siya during that time na hindi niya isusurrender kahit may warrant of arrest itong si kay Pangulong Rodrigo Duterte from ICC. Hindi ba siya pwedeng mayroon ba siyang maaaring pananagutan dito po, attorney? At may ituturing na po ba itong pagsuko sa ating soberanya? Kasi kinikilala din niya na wala na sa ating jurisdiction kaya hindi pwedeng umiral yan sa bansa. Hindi naman siya nasusurrender ng sovereignty. Pero nagpapakita siya na talagang weak siya na leader.
Abay, kung strong leader ka, di dapat dito mo niliti si Digong. Bakit? Si GMA, dito na naman nila kinulong. Si, dito rin nila kinulong. Oh. Yung pinail kasi yan ng complainants at the time, si Duterte pa ang presidente, if I am not mistaken. Hindi na siya presidente nung dinakip siya. Bakit? May local naman na batas dyan. Yun nga naging basis din nila eh. Bakit din daw nila na kailangan ng... ang problema talaga nitong BBM administration, gusto pa rin nilang maging presidente sila sa 2028. Gala yung BBM gang na ito para patuloy yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Nakakatakot na pong manalo ito uli mga ito dahil tingnan nyo naman sa nangyayari sa atin. Bagsak na ekonomiya natin. 2.4 million ang Pilipino walang trabaho. More than kalahati sa ating mga kababayan ay nakakaranas na ng gutom. Ang solusyon nila, ayuda. Bigas na tag 20 pesos. Abay, kung hindi na to presidente si Bongbong Marcos, padaanin nyo yan sa kalye, duduraan yan ng mga tao. Opo. Attorney, lipat naman tayo ng... Ganyan na kagalit ang mga tao. Alam niyo ako, gumagala po ako eh. Hindi po ako dito sa mga high class lang ng mga lugar gumagala. Gumagala din po ako dun sa mga, what do you call this? Yung mga market. Oh, kausap ko mga rider, mga street cleaner, mga labandera. Talagang papatayin na tayo sa gutom nitong BBM gang na ito eh. Tapos sila, kukobra pa ng sweldo. Yun po sinasabi ko kay Secretary Ralph Recto. Pinapaabot ko po kay Secretary Ralph Recto, huwag mo kaming tingnan dito na parang uutang ka uli. Di ba may kantang ganyan ha? Nung ako yung nasa UP, huwag mo akong tingnan na para bang uutang ka. Secretary Recto, huwag ka na utang ng utang. Si BBM, pabayarin mo na ng 203 billion na utang niya sa estate tax. 200 lang naman ang kulang mo eh. Di yan na. Okay ka na. Tapos kami, itatax mo na naman ha. Mr. Batman. Ganyan talaga, Secretary Recto. Sacrifice. Mag-waive ka na ng sweldo mo. Lahat ng kabinete ay mag-waive ng sweldo. Senador at congressman, mag-waive ng sweldo. At gawin na yan na wala ng sweldo sila sa sunod na term nila. Kung hindi ba rin mga magnanakaw dyan, hindi na yan tatakmo yung mga kontraktor. Wala na palang sweldo eh. Tsaka wala na rin allocables, walang pork barrel. Lahat ng reformang ito ay magagawa lamang ng totohanan kung hindi na sila ang nakaupo sa 2028. Yan po ang goal, mga kababayan. Kung gusto nyo ng reforma, kung gusto niya ng makaahon tayo sa kahirapan at ang ating ekonomiya, ay palitan natin itong BBM administration. Dahil mga inutil ito. Mga magnanakaw. Attorney? Pati na po yung mga congressman. Palitan nyo na po yung mga congressman nyo. Binibigay sa inyong ayuda. Pera din naman natin yan eh. Laki kaya ng mga tax natin, lalo na yung VAT na yan eh. Tapos ibibigay sa inyo ayuda. 5,000? Okay na kayo doon? Tapos magugutom na naman kayo dahil ang gobyerno nyo ay walang trabahong kinikreate, ginagawa para sa inyo. Dapat trabaho. Bakit ayuda? Dapat trabaho. Attorney, lipat po ako ng topic po dito po sa kinakaharap na impeachment naman versus Vice President Sara Duterte po. Nabasura na po yung impeachment laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa tingin niyo po, uusad po ito, lalo na papalapit na po yung 2028 elections din, and at the same time, patuloy pa rin pong namamayagpag ang grado ng pangalawang Pangulo po. Attorney, maaari bang may pagbabago sa tingin niyo po ang mga isip ng mga kongresista dito na boboto po, Attorney? Nag-iisip na yan mga yan eh. Sabi nga ni Congressman Paulo Marcoleta sa akin, naririnig daw niya sa lounge iba nag-uusap na
Parang ayaw na nilang pumirma kasi malapit na eleksyon, baka maresbakan sila. Alam nyo, they're all political animals. Isipin nila, re-election nila. Kaya naman sila dikit ng dikit nun sa puon nila na si Martin Luther King Romualdez, lalo na yan si Luistro ng Batangas. Kasi yun ang namimigay sa kanila ng pera na ipamimudmud nila. Pamudmud nila yung pera natin, parang kanila. Yan lang po ang incentive nila doon. Ngayon, kung tanggalin mo yan, wala na silang ayuda. Hindi na bawal na silang magbigay ng mga pangalan. Wala na silang allocable. Diretso na ni Secretary Dizon doon sa mga LGU. Kung anong kailangan. Dapat according to an economic plan naman. Grabe naman. Kung tayo nyo lahat yan, basketball court. Kung tayo nyo lahat yan, waiting shed. Ano nangyari sa atin? Dapat i-prioritize nyo. For example, LGU magpapagawa, pero unahin muna ha, school buildings. Di ba? Tsaka yung farm to market road na yan na naman. Yan ang bagong flood control scam eh. Yung farm to market road kasi hindi naman makikita yung road na yan doon sa tuktok ng bulkan. Lalagyan nila. Kaya etong impeachment na ito kay Vice President, posibleng i-dismiss nila. Sasabihin nila, lacking in substance. Kasi confidential fund ang basis. Meron ng COA unmodified finding na pumasa na sa audit ng COA yung confidential fund na 129 million. Compare mo naman sa ilang bilyon-bilyon mo ninakaw ng mga magnanakaw na congressman dyan at DPWH. Kasama pala yung mga taga-Malacanang, yung mga undersecretary pala na naglalagay din sila ng mga sarili nilang flood control tsaka unprogrammed funds. Grabe. PBM, may sakit ka na ngayon, kaya ganyan. Lahat ng pera mo dyan, isaksak mo dyan sa tiyan mo. Attorney? Mga kababayan, ako po ay nananalangin na lang, gabi-gabi, na baka sa 2 taon naman po ay may light at the end of the tunnel. Basta wag nyo lang po silang ipanalo sa 2028 ay magkaka-reform tayo. Hindi pwedeng sila rin ang magre-reforma, sila rin yung sumira sa bansa natin at sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan. Kaya possible talaga na ma-dismiss nila yan. Pag may basbas. Kasi kahit na nag-inhibit si Sandro as majority leader, kunyari lang yun. Pag may utos, gagawin pa rin yun. Kaya akyat pa rin sa Senado. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Dinidistract lang tayo ng mga ito para hindi natin nila panagutin si Martin Romualdez eh. Kung sino pakulong nila, si Bong Revilla, kung sino. Yung sinabi ni Bernardo, hindi lamang si Revilla, si Grace po kasama doon. Pero si Bong Revilla lang ang kinulong. Pwedeng iakyat nila. Sige, iakyat nila. Pero kailangan nila ng 2/3 vote ng Senado or 16 votes. Bilangin nyo na kung may 16 votes sila. Wala silang 16 votes dahil 9 na ang hindi sasang-ayon sa impeachment. So, ilan lang kanila? 24 minus 9. Mga batang grade 3. 24 minus 9. Ilan lang kanila? 15? 15. Kulang sila ng isa. Di ba? Kahit na sabihin pa nilang, hindi naman nag-attend si Bato nagtatago si Bato O di minus na yung sa total. Hindi. Kasi nakalagay naman sa konstitusyon dapat 2/3 ng buong Senado. So kahit absent, kahit abstain, 2/3 pa rin ang kailangan.
16 ang kailangan nila na para ma-impeach ang Vice President. Lahat po ito, kung sa Bisaya, balabugay lang eh. Para makalimutan natin yung mga magnanakaw dyan. Attention! Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Dapat yun ang makulong kasi yun talaga ang mastermind. Diba? Di naman pwedeng nagawa yung budget na yan. Saldi ko lang ang gumawa niyan. Ako, posible naman yun. Tsaka yan si BBM, dapat managot yan. Pag hindi na yan siya presidente, marami na siyang habla. Ba't siya Attorney? pinirmahan yung budget na yan? Na doon nanggaling yung mga flood control na mga ghost at mga substandard para kikmakan nila. No. So, mga kababayan, ako naniniwala talaga ako may Diyos. May Diyos ang kalibutan. So kung hindi po natin ma-achieve yung justice ngayon ay darating din po yun. Tingnan nyo yung martial law. Ilang taon kami nagtiis dyan. Mas marami pang nagsakripisyo. Nagahasa, namatayan ng anak, asawa, kapatid, nangawala yung mga tao, desperasidos. Grabe. Pero dumating din ang araw na natanggal si Ferdinand Marcos. Kaya, mga kababayan, wag din yun pong puro lang tayo panalangin. Ayan, totoo yan mga kapatid. Darating at darating din ho talaga yung tamang oras, yung karma ni Bongbong Marcos Jr. Yan, katulad nga ng pag sobrang divert ng issue. Tingnan nyo yung sakit ho niya. Ano yung sakit niya? Diba diverculitis? Oh, di ba? Nandyan na ho yan mga kapatid. Konting-konti na lang ho, maa-achieve na ho natin yung hinihintay ho natin. Hindi lang ho siguro ngayon pero darating din ho yan. Katulad sa tatay niya hong diktador, dumating din ho yung oras na alam niyo na mga kapatid. Ito si Marcos Jr. mga kapatid. Yung ginawa niya sa ating bansa, pagbabayaran ho niya yan. Kaya mga kapatid, kung meron ka naging comment or reaction sa ating tinalakay na pag-usapan, sa comment section na lang ho natin dito. Kaya mga kapatid, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.